Attorney. Bali yung nangyari, December 28, 2023, may naganap na doon sa aming eskwelahan yung tawag doon ng alumni. Homecoming. Alumni homecoming. Madalas yan. So hindi nakauwi si Bridget dahil sama kami, 7 kaming magkapatid doon, nag-attend kami. Okay. Nagsayaw-sayawan. Tapos naggabi, alang-alang na umuwi doon sa Libot, sa barangay ng bahay nila. So doon na siya nagtumulog sa sa bahay ng aming ina sa Badlan Grande man. Bridget, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. Ano po ba ang nangyari? Na po, yung pagdating ng asawa ko po, sinabihan ako bakit ako daw umuwi. Tapos nagalit, hinampas ako ng baril niya. Buti kinabar ko yung kamay ko to sa ulo. So siguro nagduda ang inyo pong asawa. Po. Ganun na nga. Nagkilos. Nung 28, kayo ay umattend ng homecoming. Tama? Opo. At dahil ginabi na kayo, kasama nyo rin naman yung mga kapatid ninyo, umuwi na kayo sa inyong magulang. Opo. At nag-report naman kayo naman dito, bahay. Opo, nag-report kayo ng trabaho ng 29 at gabi na kayo nakabalik dyan sa inyong tahanan. Tama? Opo. So kayo po ay sinaktan physically, tama? Opo. Ilang taon na kayong kasal? Ano pangalan ng mister nyo? Romel Castor po. Si Romel Castor, siya ay member ng 12th Infantry Battalion, CAFGO. Itong inyo pong asawa. Ma'am, matanong ko lang din, ito po ba yung kauna-unahang pagkakataon na kayo ay inabuso physically ng inyong asawa? Hindi, yung una po, yung nagkirida siya. May kambit. 2022. Okay. So ilang beses na rin pala kayong sinaktan, whether it is physical or emotional violence. Tama po. Okay, ma'am, nagpa-check up na po ba kayo? Galing na ba kayo sa hospital? Nagamot na po ba yung mga sugat nila? Opo. Okay, at asan ngayon ang inyong mister? Iwan ko po, di ko alam. Bakit? Hindi na ba siya umuwi dyan? Dito ako sa nanay ko po. May anak po ba kayo? Hindi naman sinasaktan kung meron kayong anak? May sinaktan po nung May. Pati yung bata? Ano naman yung ginawa dun sa bata? Hinampal niya po. Okay, no? So talagang medyo violente nga. Itong si Mr. Romel Castor at nakakatakot, of course, for the security ng kanilang buong pamilya. Mr. Romel Castor. Yes, sir. Good afternoon, sir. Paano mo may papaliwanag tong mga violence, yung mga abuses na ginawa mo sa asawa mo at sa anak mo? Sir, nagawa ko lang yun, sir, kasi nagsabi naman si Mrs. sir sa akin ng 28 na araw na yan, sir, na 27 pala umalis ng bayan. Umalis siya ng bayan ng 27? 27 ng gabi, sir. Ang sabi naman sa akin, sir, mag-attend ako ng alumni. Pinayagan ko naman, sir, kasi sabi niya, 4 ng hapon, uwi din. Ang sabi ko, uwi ka talaga kasi may pupuntahan din ako. Anniversary din namin, sir. Okay. Ayun, abot ng nagkumpiyansa naman ako, sir, na nakauwi na si Mrs. Gabi na ako nakauwi noon ng 28 ng gabi, alas 10. Nakaabot na ako ng bahay. Yung bata naming lalaki, isa lang magtulog doon sa bahay, sir. Kaya nagagalit ako sa Mrs. sir. Tapos hindi naman nag-message naman sa akin, sir, na hindi siya makauwi para makauwi naman ako ng umaga. Minention mo lang kung anong nangyari, pero ang tanong ko, bakit may nangyaring pag-aabuso? Balita ko, hindi ito yung pinakaunang pagkakataon, ha, Mr. Castor, hindi nakakatuwa to. Yes, sir. Sa dati namin, sir, yung sa abroad yung asawa, sir, nakapaghanap ako ng babae, sir. Pero inamin ko naman yun, sir, nakakasalanan ko yun. Okay, so nag-abroad yung etong si Mrs. Bridget, at habang siya ay nasa abroad noon, ikaw ay nagkaroon din ng kabit, tama? Yes, sir. Oo. Tapos, pero sir, Mr. Castor, ha, pasensya na, pero yung mga sinasabi mo, irrelevant yan for now. Okay? If at all, mas dinidiin mo lang yung sarili mo. Ang tanong ko ngayon, okay? Kasi concern kami sa seguridad ng iyong asawa at ng iyong buong pamilya. Okay? Mr. Castor, walang rason, okay, wala akong nakikitang dahilan kung bakit kailangan mong abusuhin ang iyong asawa. Kung hindi siya nakauwi nung 28, ano ngayon? Pag-usapan ninyo, hindi pwedeng ganyan lang na bubugbugin mo siya. Tapos eto, Mr. Castor, makinig ka. Sabi ng kapatid ni Bridget, nandito siya ngayon sa studio, ikaw daw ay lumusob sa bahay nila, dala mo ang iyong firearms. Yes, sir. Sinanap ko yung asawa ko, sir, kasi gusto ko sanang dalhin sa ospital. Kaso nandun naman sila sa ospital. Umalis na ako ng bahay nila. Tapos pumunta ako ng ospital, sir. Nagatid siya ng pera. Kaso nagagalit naman din yung kapatid niya. Kaya hindi na ako napasok din sa kanya. Sinabihan ko na lang na tutulungan ko na lang sa gamot, sir. So, binugbog mo yung asawa, tapos hinanap mo siya kasi dadalhin mo na siya sa ospital. Yes, sir. Mr. Castor, itong mga pinagsasabi mo,
for one, no, at least inamin ni Mr. Castor na siya talaga may kagagawan ng mga to. Okay? Hindi yan tama, hindi yan legal, Mr. Castor. May krimen kang nakumit dyan. Dapat malinaw sa'yo yan, okay? Yes, sir. Oo, hindi dapat sinasaktan, lalo na ang ina ng yung mga anak, Mr. Castor. Yes, sir. And especially na ikaw ay member ng CAFGO. Pinagkakatiwalaan ka ng mga firearms na to na sana hindi mo gamitin to sa mga pang-i-intimidate, pananakot, o lalo na yung pananakit. Colonel, si Attorney JV Bernardes po ito. Sir, narinig nyo naman po, no, ang inyong CAFGO member dito, si Mr. Romel Castor, at inaamin niya yung pananakit sa kanyang asawa at yung pagsusugod sa pamilya nito dala ang kanyang firearms. Okay? Sir, parang wala na sa tamang pag-iisip itong si Mr. Castor. Anong pwede natin gawin dyan? Hindi pwedeng pabayaan lang po natin dyan, sir. Nakakatakot. Opo, no, nakakalungkot nga po itong balita. No, nalaman lang po natin ngayong umaga. At tumawag po yung ating pamunuan. No? Doon po galing sa Headquarters Philippine Army na mayroon na pong ganitong insidente. No? Yun nga lang po, no, nalaman natin ito ngayong umaga lang po at wala po kasing formal na reklamo na binigay yung wife ni Ka Romel Castor doon sa pamunuan ng 12IB. Bagamat ganoon naman po, sa ngayon po ay kasulukuyang tinatawag na po no ng kanyang company commander na si Captain Greg Janco, yung detachment commander po ni Ka Romel Castor. At kasalukuyan po silang nagkakandak ngayon ng investigation doon po sa kanilang headquarters no sa Libas, Aklan. At ngayon din pong umaga, no, nagbigay po yung instruction sa atin, ng order sa atin, yung ating division commander, Major General Marion Arciso, na imbestigahan po kaagad ito, no, hindi po lamang sa level ng 12IB, kundi po sa level ng division, at tinasking na rin po niya, no, yung aming Division Inspector General na magkaroon po ng investigation patungkol dito, kasama na po yung aming Division CAFGO Affairs unit at yung po itong Delta Company po ng 12IB. So ngayon po, ito po yung status nito. Kasalukuyan po tayong nagkakandak ng investigation. At sa ngayon nga po, sa oras na po na ito, yung detachment commander po ni Ka Romel Castor nandun po sa headquarters nila sa Libas at kasalukuyan pong kinukuhaan ng statement ng kanyang company commander. Okay. So hawak na po ba natin ngayon si Romel Castor? Pinapapunta po doon, no? Pinapareport po ng kanyang company commander, Ka Romel Castor. Ngayong araw na din po, doon po sa Libas, no? Sa kanilang headquarters. Opo. Pero sir, masabi ko lang din, no? Parang napabilis yung ating investigasyon kasi narinig nyo naman kanina yung sagot sa akin ni Mr. Romel Castor. Kanyang inaamin. Inaamin niya na sinaktan niya yung kanyang asawa. Inaamin niya na pumunta raw siya sa bahay ng pamilya nito, dala ang kanyang firearm, although para daw dalhin sa hospital yung kanyang asawa dahil sa mga sugat na siya rin ang siyang rason. Opo, narinig po nga po natin, but para pabigyan po natin ng due process yung ating CAFGO, marapat naman po na bigyan natin siya ng pagkakataon, no, na maipaliwanag yung kanyang sarili at magkaroon po tayo ng formal investigation dito para makapag-execute po ng mga affidavit yung ating yung mga witnesses po natin, kasama na po dyan yung kanyang detachment commander. At makakaasa po kayo na magkaroon po ng patas investigation dito at ipaparating din po namin sa inyo ang magiging resulta ng aming investigasyon. Sir, concern lang po ako, no, Lieutenant Colonel Javines, na I understand na kakaumpisa ng inyong investigation at parang kinukuhanan nyo na ng salaysay itong si Mr. Romel Castor. Pero in the meantime, sir, I recommend na kunin na natin yung firearms nitong si Mr. Romel Castor kasi kung hindi, and meron na rin naman siyang pag-aamin dito sa akin, baka mas lalo pang, we don't know, at sana naman, wag naman sana, baka mas lalo pang may gawin itong masama, no? Itong si Mr. Romel Castor. Tama po yun, no? Tama po yun, sir. Yun po yung gagawin natin. Ang gagawin po natin na magkakaroon, ipipreventive custody po natin, no? Si Ka Castor doon sa kanyang company commander. Tama po yun, no? Gagawin po namin ang inyong suggestion. Opo, sir. Kasi kanina, no, share ko lang din sa inyo, kasi nasa video namin ngayon yung kanya pong asawa. At kanina na umiiyak, I understand may concern din siya sa kanyang seguridad. No? At of course, sa mga anak niya at sa pamilya na rin nito. So sir, sana masigurado din natin yung kaligtasan ng kanang mga complainants po natin.
Yun po, no? Yun po ang ibibigay nating order doon sa kanyang company commander at kanyang detachment commander. Una po yung paglagay po sa ating CAFGO sa preventive custody. At yun nga po, no, yung pansamantalang pagkuha muna ng mga inisyu na baril sa kanya para po masiguro natin na yung seguridad ng pamilya. Okay. Maraming salamat po, Colonel Javines. Magandang hapon, Major Dieron. Sir, magandang hapon po. Sir, narinig po natin no yung interview namin kanina with Mr. Romel Castor. Mayroon po siyang service firearm at sa ngayon, okay, ay inaakusahan siya ng kanyang asawa, although inamin na rin naman niya, ng pananakit, okay, at pananakot na rin sa pamilya nito gamit ang service firearm. Chief of Police, sir, paano po? Ano pong pwede natin gawin dito at ano yung may tutulong natin sa pamilya? Of course, may criminal case dito, malinaw na malinaw. Yes, sir. Gusto na lang sir makapunta dito, sir, sa ating station, sir, yung asawa niya, sir, na si Mrs. Bridget, para at least makuna natin siya, sir, ng kanyang salaysay, sir, kung paano at saka kung ano ang ginawa sa kanya ng kanyang asawa, sir, para ma-determine din natin, sir, kung ano yung pwedeng ano natin siya na reklamo para sa kanyang asawa, sir. Opo, kasi for now, ang nakikita ko dyan, malinaw na vowsy. Yung yes, criminal case po natin dito, it's not only physical violence but also emotional or psychological violence committed not only against sa kanyang asawa but even sa panganay po nilang anak. Aside of course, no, dun sa mga pwede nating i-file patungkol na sa apparently pananakot, pumunta siya sa pamilya ng kanyang misis, parang to intimidate ba? Parang ganun yung lumalabas. Yes, sir. Sir, ipatawag din natin, sir, yung mga pamilya ng kanyang asawa, sir, para at least makulang din natin ng salaysay kung ano din pwede mapa-akusa natin sa kanya, sir, with regard, sir, sa ibang sir, gaya ng threat, sir, kung ano yung ginawa niya sa pamilya ng asawa niya. Sir, kailan po kaya natin makukuha yung salaysay nung misis ni Mr. Castor? Sir, anytime, sir, pwede natin siya ma-imbitahan dito, sir, para at least makausap din, sir, ng ating WCPD, sir, ng mga investigator, ng mga babae, sir, para at least maano na natin, sir, mapadali natin yung pagpa-file ng criminal complaint against sa kay Mr. Romel, sir. Opo, kasi this is not the first time, no, Chief of Police, sir, na yes, sir, sinaktan niya yung kanyang asawa. And alam nyo naman po siguro, that's why we have vowsy to protect the women. And, yes, sir. Opo, sir. Tendency po kasi ng ating mga misis na as much as possible hindi sila mag-file ng reklamo kasi nga they want to protect the family. Pero in this case, there is no reason na hindi pa ituloy yung kaso na to. So kunin na natin sa pinakamabilis na panahon yung salaysay ni Mrs. Bridget Castor as well as yung kanyang mga kapatid kasi they are all witnesses. Yes, sir. Yun na yung gagawin natin ngayon, sir, para at least maiwasan na din natin, sir, at saka mapaghahain na tayo ng reklamo. Opo, sir. Sige po, maraming salamat at aasistihin po namin i-coordinate yes, po namin para pumunta na dyan sa bukas, no? First thing tomorrow, if hindi kaya mamaya, pupunta po sila dyan, magbibigay ng kanilang mga salaysay. Yes, sir. Anytime po sila dito kami sa police station lang, sir. Okay. I-guide namin sila, sir. Okay, thank you, Major Dieron. Sir Romel, nakikinig misis niyo po. Baka may gusto po kayong imensahe po sa kanya, sir? Police station na huwag ka na mag-file kasi sabi mo na ako sa CAFGO. Ma'am, wag na daw po kayong magsampa ng kaso para sa mga anak niyo daw po. Yun po ang sinasabi ni Sir Romel. Nagsitol naman tayo nung 6 ma. Sabi mo, maalis na ako sa CAFGO. Di ginawa ko naman, ma. Ma'am. Hindi rin sabi ni Otol mo, mag-alis ako sa CAFGO tapos ayos na tayo tapos maghanap na lang ako ng ibang trabaho. Ginawa ko naman, ma. Sampahan po at saka hiwalayan. Baka maulit pa uli. Okay, so I don't think may pagpapatawad pang magaganap dito, Shari, na itutuloy yung kaso. Mel, noong 2013 pa, umpisa noong magkasal kayo, dami ng problema na binigay mo sa amin. Ginawa mong firing range yung bahay. Hinunusan mo ng baril yung ama namin. Nakaburol pa yung ama namin. Sinampal mo yung bata sa harap ng kabaong. At sa uli, ito naman ang nangyari. Lahat ng kasalanan mo, hindi ka nangingi ng sorry sa amin. Tinatakot mo kami ng baril. Parang general ka na pakiwal-kiwal ng armas sa barangay. Maraming tao nang nakalam. Pati yung mga opisyal doon. Magtino ka na. Sasampahan ka namin ng kaso. Pati yung nanay at tatay mo, nag-iiyak na tinitreat mo sila na patayin. Nung linggo lang, nung 7, pumunta doon ng kapatid namin, kumuha ng ayuda na galing sa kapatid mo. Anong sabi nila? Binabantaan mo daw sila na patayin. Umiiyak yung mga matanda. Pumunta sila ng January 1, umiiyak sila sa kapatid namin dahil
yung pinakabait na asawa ng bata nila, yung kapatid namin, sir. Sobrang bait daw sa kanila. Tapos ganun yung ginagawa niya. Oo. Alam mo na mga dinadagdagan mo yung usapan dito eh. Hindi. Sobra na. Yung baril na binigay sa iyo ng gobyerno, inabusahan mo yung poder, yung manang nagbaback up sa iyo na mga opisyal, lumalaki na yung ulo mo. Dapat ginawa mo yung tama, yung training ng army, dapat discipline, good leader sa mga anak mo. Yung anak mo sumusumbong, pinapaputok mo raw ng baril yung si Russell, 7 years old, pinahawak mo ng baril at ipaputok. Tama ba yon? Asawa mo, pinuputukan mo ng baril 3 beses. Hampasin mo pa, pagmamayari pa ng gobyerno yung baril. Hindi mo ginalang yung profesyon mo. Sige po, ganito po. Mamaya po ma'am, babalikan po namin kayo ng tawag. Ngayong araw po ay papadisarmahan na po natin si Romel, no? Yan din po ay sa tulong po nila Colonel Javines. Sir, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, no? At for administrative case, tutulong po sila Colonel Javines para naman po sa criminal case si Major Dieron. Okay, sir? Ma'am? Sige po. Ma'am, maraming salamat po at mag-ingat po. Sir, magandang hapon po. Kausapin po namin kayo doon. Sir Romel? Yes, ma'am. Opo. Sir, siguro po magsilbi din po itong lesson po sa inyo, no? Yung gagawin po nila Colonel Javines at nila Major Dieron, lalo na po yung pananakit po ninyo sa inyong pamilya at yung gulo po na binibigay nyo po sa pamilya po nila. Okay, Sir Romel? Yes, ma'am. Salamat po at magandang hapon po.